Yan, good morning mga kababayan. Breaking news tayo. This is RPB Updates. Yan, siguro sa bagong paningin pa ninyo ngayon, mga travel vlog tayo. Ngayon, pumasok tayo sa Politex. Yan, may breaking news tayo ngayon. Attorney Gadon nanawagan na BP resign. Yan yung panawagan niya. Siguro nakita ko yung video niya is minaliit niya yung mga Duterte dito. Yan, babasahin natin ito. Yan, hinikayat ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, si Vice President Sara Duterte na magbitiw na lamang sa pwesto. Yan, ito yung panawagan niya kaysa ma-impeach sa Senado. Siguro, ang kuan ko sa kanila is yan, sa June to pa yata yung balik ng sa Senado. Siguro yung panawagan nila matutuloy ba yan? Kung manalo, paano kung malalo yung PDP laban? Matutuloy pa ba yan yung impeachment ni BP Sara? Yan. At dito sa video is minaliit din niya yung PDP laban. Last na proclamation rally sila. Ang liit lang. Konti lang daw yung tao. Yun lang yung nakita niya siguro sa video. Yan. Ito yung babasahin natin. Yan. Ito para magsalba pa aniya ni BP Sara ang kanyang political career dahil lumalakas ang mga panawagan na ituloy ang impeachment trial laban kay BP Sara. Yan. Siguro ang nanawagan na nakita ko dito, yung nanawagan is yung mga congress lang na yung dawat-dawat lang ng pera dyan. Yan yung pumirma. Yan, marami nang lumabas ngayon, lalo na yun sa Cebu, na kaya ginawa niya para sa kanyang mga tao doon sa Cebu. Ibig sabihin is pira-pira lang. Yan. Nais aniya ni Gadon na tumakbo bilang Pangulo si BP Sara sa 2028 para matalo ito. Ha? Matalo ito. At mapahiya sa oras na matalo aniya ito. Matalo. Siguro hindi natin alam. Mauna itawag, the ball is round. Yan. Yan na. Talagang buto. Sana wala naman talagang buto ang mga Duterte. Uy, saan pala yung buto ng bumuto na landslide ni Pangulong Duterte? At hindi sapat ang buto ng mga taga Davao sa ilang lugar sa Visayas para panalo sa pwesto. Yan. Grabe ni Atty. Gadon is si Sara nanalo ng 32 million. Yan, at si President Duterte is landslide. Saan ba yung walang boto dyan? Based sa kanyang video is nanalo ang mga Duterte dahil sa Marcos. Yan. Yan daw, yan yung nakikita, pananaw niya. Siguro makikita natin ngayong 2028 kung hindi ma-impeach si BP Sara, kung hindi matuloy yung impeachment niya. Yan, makikita talaga ngayong 2028 sa election. Yan, ipapakita natin yung mga panawagan ni Atty. Gadon ka BP resign at yung PDP laban sa proclamation rally na minaliit niya. Yan, let's go! I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Masyado lang sila nag-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang.
In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos loyalist, ng Ilocanja. Kung wala yon, wala siyang boto. Konting-konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng president. Bakit namin sinuportahan si Duterte noong 2016? Kasi no choice. Walang choice. Alam mo ang iboto si Marojas or si Binay or si Grace Poe. Mga dilawan yan. Noong mga time na yun, mga rabid yellows yan. And si the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karamdaman. Kaya nung nangako si Duterte na ipapalibing niya si former or the late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, di doon na lang napunta yung suporta namin. No choice. Walang iba na pwedeng iboto. Ngayon, in 2021, nagpakondak ng survey ang Malacanang sa mga congressman. Nagpakondak sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. At doon ay lumabas na ang number 1 na may malayong agwat sa percentage ay number 1 ay si BBM. At sumunod si Madam Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko. Pang-apat lang, number 4 lang si Sara. Napakalayo ng kanyang percentage. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang ha. Napakalawak ng mga survey na ito ng mga congressman. Kaya ako nalaman, kasi napakarami kong mga kaibigan, mga congressman, nagkukwento sila sa akin, sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. Kaya nga, talagang hindi na tumakbo si Sara for president kasi alam nila, walang panalo. Kaya sila ay hindi na tumakbo ng presidente. Yan ang nangyari noong 2021 and 2022. Kaya para i-claim na tatakbo sa 2028 para maging presidente, napakalayo niyan. That is why I want her to resign now so that she can run in 2028. We will be proven right na walang boto enough to put her in Malacanang as president. Walang boto. The mere fact na yung mga maisog rallies nila, nilalangaw. Mas marami pang nanunood sa gay beauty contest kaysa sa maisog rallies. Kasi wala naman talaga silang tao, wala silang suporta. Nakakatawa ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Nako, napaka lakas naman ng kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Si Sal Panelo nga, kasama niya sa mga billboards, mga higanting billboard, mga poster, mga advertisement sa radyo at sa TV. At sinasabi na, Sal Panelo, panalo. Pero anong boto nakuha niya? Nandyan sa kulelat na mga nasa top 30. Wala siya doon sa top 20. Makikita mo doon na walang boto ang Duterte, konting-konti lang. Kaya lang nanalo si former President Rodrigo Duterte noong 2016 ay dahil sinuportahan siya ng mga Marcos loyalists. Dahil no choice. Alang-alang iboto si Marojas o kaya si Binay na parehong dilaw. Kaya binoto na lang si Duterte dahil nangako siya na ipapalibing niya ang the late President Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Kaya yung mga Marcos loyalists bumoto sa kanya. Kaya hindi pwedeng sabihin na maraming boto si Sara. At the most, 4 million to 5 million lamang ang makukuha niyang boto. Noong 2021, nagpa-survey ang Malacanang kung sino ang malalakas na kandidato. At ito ay pinasurvey nila, internal survey sa mga congressman. At ang lumabas doon, number 1 si BBM, number 2 si Leni, number 3 si Isko, number 4 lang si Sara. Kaya nga siya hindi tumakbo. Kaya lang siya napilitang tumakbo na Vice President dahil kung kay BBM ay siya ay mananalo. Pero walang boto ang Duterte at the most 5 million ang makukuha nila. Kaya hindi dahilan niyang eleksyon sa 2028 para i-impeach si Sara dahil
Hindi naman siya mananalo. Yun yung mga maisog rally nila. Yung mga maisog rally, wala pang 300 ang nagpupunta at ang karamihan pa doon ay mga paid vloggers at yung mga tauhan nila. Kaya hindi mo masasabi na meron silang mga tao na, mga botante na milyon-milyon para sapat na makapagboto o makapagluklok ng isang presidente. Napakalayo. Nakakatawa at parang nakakaawa itong proclamation of senatorial candidates ng PDP laban na pinungunahan ni former President Duterte. Isipin nyo, napakakunti ng tao at considering that this is a proclamation of senatorial candidates, dapat yan mga tipong nasa Luneta Grandstand or Araneta Coliseum or Philippine Arena or yung malalaking venue, no? Hindi kagaya noong sa alyansa na pinangunahan ni President Bongbong Marcos na talagang libo ang umattend doon sa Ilocos Norte at ganun din doon sa Iloilo. Libo. Itong kila Duterte, 100 lang. Wala pa nga 300, baka 100 plus lang. At karamihan dyan ay mga paid vloggers at mga supporters na sila-sila lang rin. This will reflect also why maisog rallies in all the parts of the country, yung lahat ng mga maisog rallies nila ay konting-konti lang umaattend. Kasi nga, wala naman talagang suporta, walang tao ang mga Duterte. Kaya lang nanalo yan noong 2016 dahil sinuportahan ng mga Marcos loyalists. Kasi no choice. Walang ibang pwedeng iboto. Alam nga naman, iboto namin si Marojas, o kaya si Binay, o kaya si Grace po. No choice. Talagang no choice. Kaya napilitan lang kami iboto si Duterte. Pero hindi nangangahulugan na kanya talaga yung boto. Okay? Ngayon, ganito. Noong 2016, noong 2021 pala, ay nagpa-survey ang Malacanang at inutusan ang mga congressman na mag-conduct ng mga internal surveys. At doon ay ang lumabas na number 1 na malayo ang percentage ay si BBM. Ang number 2 ay si Leni. Number 3 si Isko. Number 4 lang si Sara. Kaya nga hindi siya nag-decide na tumakbo. Kasi nag-mayor na lang siya, nag-file siya ng mayor sa Davao kasi alam nila na talagang walang boto ang Duterte. Ngayon, kinausap lang siya ng isang kaibigan, family friend, na lawyer din, na sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon dahil anak ka ng presidente, pero pag hindi na presidente yung tatay mo, makakalimutan ka lang ng tao. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siyang vice president ng BBM. Kasi nga, sure winner siya kung kay BBM. Yan ang totoo niya. Walang tao ang Duterte. Wala. Maswerte na maka3 milyon yung mga yan. Yung mga kandidato ni Duterte, nako, yung iba dyan, kaibigan, pero sorry to say, wala kayong tao. Nakakatawa kayo at nakakaawa. Biruin nyo, ang launching ng inyong proclamation ay sa Club Pilipino lamang. Aba, ano yan? Rotary Club, Kiwanis, Lions Club, o PTA, na ganyan lang. Dapat yan ay malaking venue at libo-libo dapat ang tao. Kayo, 100 lang. Naku, nakakaawa kayo. At wala kayong issue. Ang issue ni Duterte, bangag-bangag, adik-adik pa rin. Wala na yan. Hindi na yan pinapansin ng tao. Kaya nga yung mga maisog rallies nyo, walang nagpupunta kasi walang naniniwala sa inyo.